Magandang araw sa lahat, kumusta mga kasari, maraming salamat sa inyong suporta sa mga nakaraan kong upload. May bago naman ako share sa inyo tungkol pa rin ito sa ating sari-sari store business at mga pwede pagkakitaan dahil nakagulat ang mga bilihin ngayon. Grabe ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Kahit anong produkto ay nagtataasan na ang presyo. Yung income mo na kasya lang dati, ngayon ay parang kulang na. Ito ang common na problema na hinaharap ng mga kababayan natin ngayon. At hindi lang tayo nakakaranas ng ganitong pagsubok. Nangyayari din ito sa ibang mga bansa. Kaya napakabuting maging maparaan tayo ngayon para mabigyan natin ng solusyon ang problema na ating hinaharap. Common na problema ng karamihan sa atin pagdating sa finances ay ito. Ang ating mga gastusin ay patuloy na lumalaki, samantalang ang ating income ay ganun pa rin. Halos kumikita pa rin tayo ng parehong halaga sa nagdaang mga taon, pero ang presyo ng mga bilihin ay doble ang itinaas. Kaya ano ang matututunan natin dito? Una, hindi hihinto ang inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Normal itong nangyayari taon-taon. Ito yung mga bagay na wala kang control. At pangalawa, mag-focus ka sa pagpapalaki ng iyong income. Hindi ka magkakaroon ng problema sa paggastos kung kumikita ka ng mas malaking halaga. Hindi mo problemahin na meron kang 20,000 pesos na expenses buwan-buwan kung ang iyong income ay 50,000 pesos. Lagi mong tandaan na wala kang problema sa paggastos. Ang problema mo lang ay ang iyong income. Kaya napakabuting mag-focus ka sa pagpapalaki nito. Maraming paraan kung paano palakihin ang ating income. At isa na doon ang pagnenegosyo. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na negosyo na pwede mong simulan gamit lang ang maliit na puhunan. Pero bago tayo magsimula, Huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin para hindi mo ma-miss out ang mga ganitong content about business tips. Number 1. Sari-sari store. Isa sa common businesses na alam nating mga Pinoy ay ang sari-sari store. Dahil kahit saang kalye ka dadaan dito sa Pilipinas, hindi talaga ito nawawala. Sobrang dali lang magtayo ng sari-sari store. Pwede mo itong gawin sa harap ng inyong bahay gamit lang ang maliit na puhunan. Kahit 5,000 to 10,000 pesos lang na kapital ay pwede ka nang magsimula. Ang gagawin mo lang ay alamin kung anong produkto ang madaling i-consume ng mga tao. Halimbawa na dito ay ang mga dilata, sabon, toothpaste, shampoo, inumin at kasama na rin dito ang bigas. Kahit marami ng existing na sari-sari store sa inyo, pwede ka pa rin magsimula. Maghanap ka lang ng paraan kung paano maging attractive sa iyong mga customer ang iyong tindahan. Bigyan mo rin sila ng magandang customer service dahil dagdag impression din yon. Sariling diskarte mo na yon kung paano mag-stand out ang iyong store. Kung papasok ka sa sari-sari store business, kailangan mo rin intindihin na kahit kikita ka dito sa unang buwan ng pagbebenta, ayun na yun. Pwede ka nang kukuha ng pera para gamitin sa iyong personal na pangangailangan. Hindi po dapat ganun. Kahit ano pong business, sari-sari store man yan o iba, huwag mo munang galawin ang kita kung nagsisimula ka pa lang. Mag-focus ka muna sa pagpapalaki ng iyong negosyo bago ka mag-isip na gagamit ng pera galing dito. Kahit sinong successful na sari-sari store owner pa ang tanungin mo, ang hindi paggalaw sa pera na kinita nila sa loob ng 1 hanggang 2 taon ay ang dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang kanilang negosyo. Magandang strategy kasi yung pinapaikot mo muna ang iyong pera sa negosyo. Yung palagi mong idinagdag sa iyong puhunan ang iyong kita para lalo ka pang kikita ng malaking halaga sa hinaharap. Ito yung tinatawag na compounding. Tiis-tiis lang muna sa umpisa. Pagkasyahin mo muna ang iyong kinikita sa iyong trabaho. Tapos gawin mong priority na palakihin ang iyong negosyo. Ikaw lang din naman at ang iyong pamilya ang makikinabang sa hinaharap. Number 2. Frozen products. Isa sa pinakamadaling simulan na negosyo gamit lamang ang maliit na kapital ay ang pagbebenta ng frozen products gaya ng hotdog, longganisa, tocino, ham, siumay, embutido at marami pang iba. Kahit 3,000 to 5,000 pesos lang basta't may ref ka sa inyo ay pwede ka na magsimula ng iyong business. Ang kagandahan sa ganitong uri ng negosyo ay hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong produkto dahil marami ng available na frozen products sa market ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng supplier at ibenta ang iyong napamili sa mas mataas na presyo sa iyong mga kaibigan at kapitbahay. Isa pang maganda sa ganitong uri ng negosyo ay pwede mo itong simulan kahit wala ka pang tindahan at mataas din ang demand ng pagkain kaya siguradong kikita ka talaga dito. Kahit hindi man ganun kalaki sa umpisa, mabuti na rin yun dahil meron ka ng other source of income.
At isang mahalagang paalala nga pala, kapag nagnenegosyo ka, lalong-lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, ay huwag mo sana itong ipautang. Kahit kaibigan mo pa ito, kapitbahay o kamag-anak. Alam mo kung bakit? Hihina kasi ang cycle ng iyong pera. At kapag hihina ang cycle ng iyong pera, hihina rin ang iyong negosyo. Dahil sa halip na nagre-restock ka na ng iyong paninda, hirap kang gawin ito dahil hindi ka pa nabayaran ng mga nangutang sa'yo. Kaya ang mabuti mong gawin ay kumbinsihin sila na bayaran lang ito at sabihin mo rin sa kanila ng maayos kung bakit ayaw mo itong ipautang. Number 3. Ihawan business o barbecue. Isa sa pinakamadaling negosyo na pwede mong simulan ngayon gamit lang ang maliit na puhunan ay ang barbecue stand o ihawan business. Kahit 5,000 pesos lang or less ang iyong kapital ay pwede ka nang magsimula. Profitable ang ihawan business dahil gusto ng mga Pinoy ang barbecue dahil sa affordable ito at convenient bilhin. Ang lasa naman ay nakadepende yan sa iyo. Kaya siguraduhin mag-search ka ng masasarap na marinades at dipping sauce na pwede mong gamitin sa iyong barbecue. Dahil kapag nakuha mo ang panlasa na gusto ng iyong mga customer, paniguradong babalik-balikan kanila. Kung nagtatrabaho ka ngayon, pwede mo itong gawin pagkatapos ng iyong trabaho o di naman kaya ay sa araw ng iyong day off. Pwede kang magbenta sa loob ng 4 hanggang 5 oras dahil mabilis lang itong maubos. Lalong-lalo na kung ang iyong pwesto ay malapit lang sa daanan ng mga tao. Siguraduhin mo lang na palaging malinis at presko ang iyong paninda dahil pagkain yan, kinukonsume yan palagi ng iyong mga customer. Piliin mong mabuti ang karne na gagamitin mo sa iyong barbecue. Make sure na high quality ito dahil isa yan sa nagbibigay ng masarap na lasa. Aside sa karne, pwede ka ring mag-upsell ng ibang products gaya ng kanin, juice at soft drinks. Masarap ang barbecue kapag merong sauce pero hindi pa rin ito kumpleto kung walang kanin at inumin. Napakalaki ng chance na kikita ka ng malaki sa ihawan business dahil hindi nawawala ang demand ng pagkain. Number 4. Lutong bahay. Aside sa barbecue, ang pagbebenta ng home-cooked meals ay isa rin sa magagandang negosyo na pwede mong simulan ngayon. Kung meron kang passion sa pagluluto, ang ganitong uri ng negosyo ay nababagay sa iyo. Pwede mo itong simulan sa kapital na 1,000 to 3,000 pesos. Depende sa dami ng pagkain na iyong ibebenta. Subukan mo munang magbenta sa iyong mga kapitbahay, kaibigan at office mates. Tapos humingi ka rin ng feedback sa kanila. Kung nagustuhan ba nila ang lasa ng pagkain, ano ang kulang at pwedeng idagdag. Mahalaga ang feedback at paghingi ng suggestion sa iyong mga customer para lalo mo pang ma-improve ang iyong produkto. Ang pagbebenta ng pagkain o lutong bahay ay medyo time-consuming. Lalong-lalo na kung wala ka pang kasama sa pagluluto. Pero kung passion mo talaga ang pagluluto at gusto mo ring kumita ng ekstrang pera, hindi mo na mararamdaman na time-consuming pala ito. Kailangan mo lang ng proper time management para hindi ka masyadong mapagod. Napakataas rin ng chance na kikita ka ng malaki sa lutong bahay. Basta galingan mo lang sa pagluluto. Alamin mo kung ano ang gusto ng iyong mga customer at kwentahin mo rin ng maayos ang iyong pera kung magkano ang pumapasok at lumalabas. Number 5. Online ukay-ukay. Isang pag-uugali talaga nating mga Pinoy ay ang magtipid. Naghahanap tayo palagi ng paraan kung paano makakakuha ng quality item sa murang halaga. Kaya naman yung iba sa atin ay gustong mamili ng ukay-ukay. Sa halagang 5,000 to 10,000 pesos, pwede ka nang magsimula ng iyong ukay-ukay business. Mabuting magsimula ka sa pagbebenta online para wala ka pang babayaran na rental space. Simulan mo itong gawin sa inyong bahay at mag-post ka lang sa iyong mga social media account o di kaya ay gumawa ka ng page bilang online shop. Mabuting alamin mo muna ang iyong target customer bago ka magsimulang magbenta at maghanap ka rin ng mapagkakatiwalaang supplier. Ang maganda sa ukay-ukay ay marami kang item na pwedeng ibenta. Kung andito yung damit, meron ding towel, bags, comforter, pati na rin stuffed toy pwede mong ibenta. Malaki rin ang kitaan sa ukay-ukay dahil pwede kang mag-resell ng item sa mataas na halaga. Halimbawa, kung merong inalok na sapatos sa halagang 200 pesos ang iyong supplier, tapos nabenta mo ito sa halagang 400 pesos, 100% ang markup mo doon. Napakalaki ng potensyal na kikita ka ng malaki sa negosyong ito. Applyan mo lang ng magandang marketing, magandang pricing, at magandang customer service. Number 6. Palamig business.
Ang pagbebenta ng malalamig na inumin ay isang negosyo na patok dito sa ating bansa dahil aside sa nakakapawi ito ng uhaw, maaalala rin natin ang ating kabataan kung gaano tayo ka-expose sa buko juice, gulaman, ice candy, ice cream, halo-halo at iba pa. Sa halagang 500 to 5,000 pesos ay pwede ka nang magsimula ng iyong palamig business. Ang kagandahan sa ganitong uri ng negosyo ay mabenta, lalong-lalo na kapag nakapwesto ka sa labas ng gym, sa labas ng eskwelahan o kahit saang matao na lugar. Pwede kang mag-experiment kung anong palamig ang gusto mong ibenta. Marami kang mapagpipilian. Nandiyan ang milk tea, buko juice, halo-halo, gulaman at shake. Ang gagawin mo lang ay alamin kung sino ang iyong target customer. Estudyante ba, empleyado, kapitbahay mo lang o di kaya ay lahat. Nakabase rin yan sa iyong location. Kaya obserbahan mong mabuti kung ano ang demand ng iyong paligid. Tapos gumawa ka ng mabuting plano sa iyong negosyo na sisimulan para ma-execute mo rin ito ng maayos. Sa nagdaang pandemya, marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho. Doon natin marirealize na napakahalagang magkaroon ng multiple sources of income dahil ang daming uncertainty sa buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala ng trabaho o kailan tayo susubukan ng panahon. Ika nga ng sinabi ng author na si Robert Allen, "In today's uncertain economy, the safest solution to be wealthy, be in total control and enjoy freedom for you and your family is to have multiple streams of income." Sana ay nabigyan kita ng tulong sa 6 na negosyo na ibinahagi ko sa iyo ngayon. Kung nagustuhan mo ang videong ito, magbigay ka ng like at i-share mo ito sa iyong mga kaibigan para mabigyan din sila ng ideya sa mga negosyong pwedeng simulan gamit lang ang maliit na puhunan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.